Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat po ng Pilipinong gustong maging laging malakas. Pag-usapan po natin ang 10 prutas na pinakamabisang pang-iwas sa sakit ng mga senior. Pang-una sa ating listahan, ang general ng ating mga sundalo, ang suha. Lahat po ng citrus fruits ay magagaling pero ang suha po ay isa sa mga general. Bakit? Dahil punong-puno po ito ng vitamin C. Isipin niyo po yung ating immune system bilang isang hukbo ng mga sundalo, ang ating white blood cells. Ang vitamin C po ang kanilang commanding general. Siya ang nag-uutos na gumawa pa kayo ng mas maraming sundalo at galingan ninyo ang pag-atake sa mga kalaban. Kapag kulang ka sa vitamin C, para kang isang hukbo na kulang sa sundalo at kulang sa utos, mahina at talo sa giyera. Bukod pa dyan, ang pait po na nasa balat ng suha ay may flavonoids na isa ring malakas na antioxidant na tumutulong protektahan ng ating mga sundalo. Ang pagkain ng ilang piraso ng suha araw-araw ay paghahanda sa inyong hukbo para sa anumang laban. Pangalawa sa ating listahan, ang tagapagtanggol ng mga pintuan, ang papaya. Kung ang vitamin C ang sundalo, kailangan din natin ng matibay na pader o pintuan para hindi basta-basta makapasok ang mga mikrobyo. Dito po papasok ang papaya. Ang papaya, bukod sa mayaman din sa vitamin C, ay isa sa may pinakamataas na taglay ng vitamin A. Para saan po ang vitamin A? Ito po ang siyang nagpapanatili ng kalusugan ng ating mga mucous membranes. Yan po yung basa at malagkit na lining sa ating ilong, lalamunan at baga. Isipin niyo po ito bilang unang pader ng ating kastilyo. Kapag malusog ang pader na yan, hindi basta-basta makakakapit at makakapasok ang mga virus at bakterya. Kaya sa pagkain ng papaya, pinapatibay mo ang iyong mga sundalo dahil sa vitamin C at pinapakapal mo pa ang iyong mga pader dahil sa vitamin A. Pangatlo sa ating listahan, ang hari ng vitamin C sa Pilipinas, ang bayabas. Marami pong nagkakamali, akala nila orange ang pinakamataas sa vitamin C. Hindi po totoo. Dito sa atin sa Pilipinas, isa po sa mga hari ang ating ordinaryong bayabas. Ayon po sa mga datos, ang isang pirasong bayabas ay maaying magtaglay ng hanggang 4 na beses na mas maraming vitamin C kaysa sa isang orange. Sobrang lakas po nito. Isipin nyo na lang, sa isang bayabas pa lang, halos nauha mo na ang kailangan mong vitamin C para sa buong araw. Ang vitamin C ay mahalaga rin para sa mabilis na paghilom ng sugat at para mapanatiling malakas ang ating balat, na isa rin sa ating mga unang depensa laban sa sakit. Murang-mura, pero sa nutrisyon, pangmayaman ang laban. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang Master Antioxidant Delivery, ang pakwan. Bukod sa pagiging masarap na pampalamig, ang pakwan po ay may dalawang sekretong sandata. Una, ito po ay 92% tubig. Napaka-importante po ng hydration sa ating immune system. Isipin nyo na yan, ang dugo at lymph fluid natin ay mga kalsada. Kung tuyo ang kalsada, hirap magbiyahe ang ating mga sundalo or immune cells para puntahan kung nasaan ang impeksyon. Ang pagkain ng pakwan ay sumisigurong laging mabilis ang daloy ng trapiko. Pangalawa, mayaman ito sa isang antioxidant na tinatawag na glutathione. Ang glutathione ay ang master antioxidant ng ating katawan at napakahalaga nito para sa kalusugan ng ating atay na siyang pangunahing tagalinis ng lason. Ang malinis na katawan ay mas malahas laban sa sakit. Panglima sa ating listahan, ang natural na cough syrup at pain reliever, ang pinya. Kapag tayo ay may ubo at sipon, ang problema hindi lang ang mikrobyo, kundi yung sobrang plema at pamamaga sa ating lalamunan at sinuses. Dito po pumapasok ang hiwaga ng pinya. Mayroon po itong isang special na enzyme na tinatawag na bromelain. Ang bromelain ay isang napakalakas na anti-inflammatory na tumutulong na bawasan ng pamamaga sa ating sinus at lalamunan. Isa rin itong mucolytic. Ibig sabihin, tumutulong itong tunawin at palabnawin ang makapit na plema para mas madali nating mailabas. Kaya ang pagkain ng sariwang pinya kapag may sakit ay parang pag-inom ng natural na cough syrup na may kasamang pain reliever. Pang-anim sa ating listahan, ang mahiwagang hukbo mula sa berries, ang strawberry. Kung ang vitamin C ang mga sundalo,
Ang mga antioxidants naman po ay ang kanilang mga special forces o elite squad. At ang mga prutas na berries tulad ng strawberry ay punong-puno nito, lalo na ang anthocyanins. Ano po ang trabaho nila? Sila po ang lumalaban sa oxidative stress o yung pagkasira ng ating mga selula. Isipin nyo na, sa araw-araw may mga terorista sa loob ng ating katawan na sumisira sa ating mga struktura. Kapag nasira ang mga strukturang ito, mas humihina ang ating katawan at mas madaling kapitan ng sakit. Ang mga antioxidants mula sa strawberry ang siyang huhuli at nagnu-neutralize sa mga teroristang ito. Pangpito sa ating listahan, ang bangsandata mula sa buto, ang granada o pomegranate. Sabi nga natin sa nakaraang video tungkol sa sakit sa kasukasuan, ang granada ay napakalakas laban sa pamamaga. Pero ang kapangyarihan nito ay hindi lang doon. Ito po ay may malakas na antiviral at antibacterial properties. Ayon po sa mga pag-aaral, ang katas ng granada ay may kakayahang pigilan ang pagdami ng mga panganib na mikrobyo sa ating katawan, kasama na ang ilang uri ng trangkaso or flu virus. Parang isang disinfectant na iniinom natin na direktang lumalaban sa mga mikrobyo bago pa man sila makapinsala. Pangwalo sa ating listahan, ang armor para sa ating depensa, ang mangga, ang ating pambansang prutas. Ang hinog na mangga po ay isa sa pinakamayaman sa vitamin A. Uulitin po natin, kung ang katawan mo ay isang kastilyo, ang vitamin A ay ang siyang nagpapatibay ng pader ng kastilyo, ang ating balat at ang ating mga mucous membranes. Ang mangga po ay nagbibigay ng material para gawing mas matibay at mas mahirap pasukin ng mga pader na ito. Kapag malakas ang iyong unang linya ng depensa, mas kaunting kalaban ang makakapasok sa loob. At may bonus pang vitamin C. Pangsyam sa ating listahan, ang kampon sa ating tiyan, ang saging. Maaring magulat po kayo, anong koneksyon ng saging sa ubot-sipon? Napakalaki po. Alam nyo ba na halos 70% ng ating immune system ay nakabase sa ating bituka? Ang ating bituka ay may bilyong-bilyong good bacteria na siyang unang lumalaban sa mga mikrobyo. Ang saging po ay isang prebiotic. Ibig sabihin, ito ang paboritong pagkain ng ating mga good bacteria. Kapag pinapakain mo sila ng saging, mas dumadami sila, mas lumalakas, at mas nagiging epektibo ang iyong internal army. Ang masayang tiyan ay katumbas ng isang napakalakas na resistensya. At ang pangsampu sa ating listahan, ang immune cell builder, ang avocado. Sabi nga natin noon, ang avocado para sa puso. Pero ito po ay para rin sa ating depensa. Bakit? Dahil ito po ay punong-puno ng healthy fats, vitamin E at B vitamins. Ang immune cells po natin para gumana ng maayos ay kailangan ng enerhiya at matibay na cell membrane or pader. Ang healthy fats at B vitamins ang nagbibigay sa kanila ng gasolina at lakas. Ang vitamin E naman ay isang antioxidant na nagpoprotekta mismo sa ating mga immune cells para hindi sila masira habang nakikipaglaban. Kaya sa pagkain ng avocado, hindi ka lang basta nagpapadala ng sundalo, binibigyan mo pa sila ng kumpletong gamit at pagkain para manalo sa laban. Ayan po, 10 prutas na higit pa sa panhimagas. Sila po ang ating natural na bakuna at gamot. Salamat po sa inyong panonood at God bless!